Yo, what's up once again mga kabarangay? At this time ay luwas tayo ng Manila. Ayan, habang binabaybay natin ang kahabaan ng Skyway, ay pasyal-pasyal muna tayo. Siyempre, of course, going to Manila ang ating peg today dahil kukuhanin natin ang ating in-order na uniform para sa ating mga barangay projects. At makikita nyo naman yan after na maisagawa na natin ang ating mga projects tungkol dito sa ating barangay. At para makapasyal-pasyal na din dahil hectic ang ating mga skeds. At yan, super traffic naman talaga, and it's normal na dito sa ating bansa or dito sa ating Manila area na magkaroon ng traffic even though may mga skyways. Sa dami na siguro ng mga sasakyan na lumalabas sa ating lasangan at nandito na tayo sa mga lugar na to. Ayan, punta tayo ng Ongpin. Ayan ang Ongpin Bridge. Papasok tayo dyan at pupunta tayo sa ating destination kung saan kukunin natin ang ating mga uniforms na gagamitin natin para sa, if I'm not mistaken, para sa Bauxito. Ayan, pinapasok natin ang Ongpin. Yan ang welcome Ongpin. At natutuwa naman tayo kahit papaano dahil kahit busy tayo ay nagawa pa rin natin makaluwas this time. Of course, yan ang simbolo ng Ongpin. Diba? Nakikita natin sa kasalukuyan mga dragon and something like makikita natin ang nagtataas ang building sa Manila. At ika nga ay this time ay medyo kahit medyo traffic, ina-enjoy pa rin natin ang paligid ng Manila. At yan ang Binondo Church. At maya-maya lang ay pupunta na tayo sa ating destination kung saan medyo kukunin natin yung in-order natin na t-shirts. Although na kahit medyo mainit ang panahon, siyempre, nagbibigay aliwalas pa rin sa ating paningin yung mga fountains na yan sa Binondo area, sa Ongpin. At talaga namang kahit mainit ang panahon, ay ang mga tao sa loob ng sasakyan ay medyo malalamigan pa rin kahit papaano, at naghihintay nga tayo dyan ng parking area kung saan tayo pwedeng pumarke ang ating sasakyan, at kasama natin ang Captain Action Team once again sa mga oras na yan. Habang naghihintay tayo ng ating mapaparkingan ay walang nakawala sa ating camera. Diyan binabaybay na natin ang kahabaan ng Divisoria. Yan, nagbalibalintong na nga dyan ang camera natin at hindi natin maintindihan kung sa dami at sa sikip ng tao diyan sa paligid, di ba? So, ito na nga, dumating na tayo sa ating lugar kung saan lagi tayo order ng mga uniforms at t-shirts ng ating mga sanggunian. And this time ay sa Bausi naman. So, pamilyar na sa atin ang lugar na ito sa Ongpin kung saan maraming mga tindahan ng mga damit na makakukuha tayo ng bulto-bulto para medyo makamura-mura tayo. Although na medyo may kamahal na rin ngayon at doble na ang itinaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na mga t-shirts. Sobra na. Hindi na biro, pati nga mga prutas na dati nakukuha natin ng 50, ngayon na 100 na. Super grabe talaga ang itinaas ng ating mga bilihin sa ngayon, at medyo ika nga ay bumabawi pa tayo sa pandemic na naranasan natin before. So ang economy natin, hindi natin pwede sisihin ng government for today's economy situation, dahil alam naman natin na ang bansa ay babago pa uling bumabangon. Pagkatapos natin makakuha ng mga in-order natin t-shirts ay dumaan nga tayo sa Cultural Center of the Philippines, going to Skyway, at dyan mas madali ang daan at access
para makauwi tayong muli sa ating pinanggalingang barangay. So, hindi may iwasan na maka-traffic pa rin kahit papaano dahil ang daan dito sa Manila talaga kahit may mga skyway, sa dami na sasakyan, hindi natin masisisi ang government natin dahil kahit papaano gumagawa naman talaga sila ng paraan upang maibisan ang traffic, pero talagang sa dami ng motor, sasakyan at kung ano-anong mga ayan, napadaan pa nga tayo sa City of Dreams once again mga kabarangay, at dyan tayo galing last time doon sa vlog natin. At pauwi na nga tayo dyan galing sa Divisoria. So, ayan, dumaan din tayo sa Ayala Malls. Napadaan din tayo diyan sa may MOA. At masyadong mainit pa rin ang panahon dyan, even doon na medyo palubog ng araw. Kaya hindi natin maintindihan ang panahon kasi nga climate change na, di ba? So, ayan. Wala na masyadong traffic at napadaan tayo sa ating paboritong kainan. Alam niyo naman ang mga Pilipino. Siyempre, nagutom sa haba ng biyahe at maraming pinuntahan. So, hindi may iwasan mag-Jollibee. At normal na sa ating mga Pilipino na kumain sa Jollibee kapag ganitong nagugutom tayo kasi yun medyo affordable natin, di ba? So binabudget natin ang ating budget, so kailangan magtipid-tipid muna ng konti. Ayan na lang, tiis mo na lang muna tayo sa mga ganyang fast food na ika nga ay mabubusog din naman tayo kahit pa paano. Inabot na nga tayo ng gabi pa uwi. Ayan na lang.